Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na ba ang sinasabi nilang plot twist ngayong taon kung kaya't itong si Senator Amy Marcos abay nililihis ang issue. So ngayon, sabi ni Attorney Jesus Falsis, Tweety Birds confirms BBM has given the go signal na 100% ilaglag na si Amy Marcos. Pag lumabas na daw ang bagman niya from DPWH as a senator and as a governor of Ilocos Norte, ipapakulong na ang hilaw na mangga. Laglagan na ito. Grabe yung mga twist, 'di ba mga minamahal? Kasi now it makes sense. Kasi can you imagine, okay lang sana kung iba, 'di ba, yung magsalita na yung kanyang kapatid ay nagbabato daw. Okay lang, sige, tanggap natin. Pero yung galing mismo sa sarili mong dugo, magkadugo kayo, parang hindi na ata tama yon. Pero sa politika talaga mga minamahal, hindi talaga maiwasan yung ambisyon, 'di ba, ng magkakapamilya dito nga po sa kapangyarihan. And I think that is the reason why kung bakit pinoposition na ni Amy Marcos ang kanyang sarili for the 2028 national election. Kasi lalo pat meron daw pong di umanong issue itong si Amy kung kaya't nililihis niya na agad. 'Di ba mga minamahal, nililihis niya na para meron siyang mapagtakpan kasi you know, itong bagman na sinasabi, 'di ba, mula sa DPWH era ni Amy Marcos nung senator at governor siya, malaking impakto kung sakali. 'Di ba, mayroon din siyang issue as a senator and issue niya nung governor siya sa Ilocos Norte. Tapos meron daw pong mga di umano'y financial handler na dapat noon pa daw inimbestigahan. Pero I think ngayon pa lamang ito lalabas, 'di ba? Kasi tawag dito sinisiraan mo yung kapatid mo. Ngayon, meron nang ibinigay na palugit itong si PBBM, tapos na ang kanyang pananahimik sa ginagawa mo. Kasi simple lang naman 'di ba mga minamahal, kung hindi ba naman ob-ob itong si Amy, alam mo naman palang gumagamit or nagbabato yung kapatid mo, itinandem mo pa kay VP Sara Duterte? Alam mo naman palang nagbabato yung kapatid mo, ba't hindi mo na-report sa panahon ni former President Duterte? Di ba ganun lang kasimple, mga minamahal? Ngayon, talagang mayroong siniset na political ambition itong si Amy Marcos. Ngayon, kung tama ang source at lumabas itong mga dokumento na ito, tungkol sa bagman na ito, abay ibig sabihin, itong si Amy Marcos gumagawa ng way para mapagtakpan ng kanyang issue. Malapit na kasi nag-iimbestiga sa flood control, papunta na din yan sa kanya. So ngayon, meron siyang tinatakpan or meron siyang inaagapan, 'di ba? Or meron siyang gustong ilihis sa issue. Kasi yung timing ng pagsalita ni Amy Marcos sa rally ng INC, 'di ba? Talaga nga namang mapapasabi na lang tayo na, ganun ba yun? Bakit? 'Di ba? Na sarili mong kapatid, sisiraan mo. At mismong anak mo na din mismo ang nag-confirm na hindi totoo. At nagpapatunay sila na hindi totoo yung mga accusation mo. 'Di ba? Pero si PBBM, tingnan ninyo mga minamahal, tahimik lang, very professional. Hindi ka nga niya ininsulto 'Di ba? Kahit pa alam na namin na di umano, ikaw daw ay isang anak ni Lacson, 'di ba? Hindi ka talaga totoong Marcos. Bakit hindi ka magpa-DNA, 'di ba? Kahit sinisiraan mo si PBBM harap-harapan, tingnan mo, tahimik si President Bongbong Marcos. At beside mga minamahal, yung sinasabi niya nagbabato si PBBM, isa lang po ang kidney ng ating presidente. Siniraan mo si PBBM publicly nang walang ebidensya. Nilagay mo si President Bongbong Marcos sa kawalan. 'Di ba, as a president na lang, hindi ka man lang rumispeto. So binabaliktad mo ang narrative kahit alam mo naman na isa lang yung kidney ng kapatid mo. 'Di ba, inuna mo yung personal and political agenda mo over the family unity. Ganun ba ang totoong nagmamahal sa kapatid? At besides sa mga DDS dyan, huwag kayong matawa. Dahil kung nagawa nga ni Amy Marcos na i-betrayed ang kanyang sariling kapatid, aasa pa ba kayo
na kaya niyang manindigan para sa bayan or kaya niyang panindigan itong si Sara Duterte? Anyway, hindi porket Marcos ka, exempted ka na sa mga issue mo. So, may kaakibat na kakulungan pag nalaman itong mga anomalya na pinanggagawa mo at kung totoo man yung bagman allegation, kung totoo man yung anomaly, kung totoo man ang mga financial handler, abay, mararapat lamang na ikaw ay makulong. Dahil sa hindi sa pagsira kay PBBM kundi dahil masama ang ginawa mo at hindi yung tinotolerate dapat. And anyway, mga minamahal, para sa kalinawan ng lahat, itong si President Bongbong Marcos, nag-donate ng kidney sa kanyang ama nung siya ay governor pa ng Ilocos. So, kung ikaw ay magdo-donate ng kidney, tapos ikaw ay madumi or nagbabato, hindi sana magiging compatible yung kidney mo sa ama mo. So, isa na lang yung kidney ni PBBM at dinugtungan niya ang buhay ng kanilang ama for over 6 years. Kung hindi po nagpa-kidney transplant surgery itong si PBBM sa kanyang ama, baka mas maaga pang namatay si former President Marcos Sr. Hindi ka man lang naging thankful na nagsakripisyo yung kapatid mo? Or baka ikaw yung nagbabato? Mix up in drogogogogs. Diba? Yan nga yung sabi ng ama mo dahil mahilig ka daw di umanong pumarty. And anyway, kung dapat mayroong makulong, diba? Hindi si PBBM yun. Ikaw, dahil meron kang kinakaharap na issue. Grabe talaga tong si Amy Marcos, no? Anyway, abangan natin yung mga yung mga susunod na na popcorn. Kasi mismo si Atty. Vic Rodriguez na mismo ang nagpapatunay na si President Bongbong Marcos hindi nagbabato eh. 'Di ba? Kasi siya yung yung pumunta doon sa St. Luke's ba 'yon? 'Di ba? Sila yung kasamang magpa-test before, 'di ba? So, yung paratang ni Amy Marcos hindi talaga logical, mga minamahal. And hindi siya medically possible, hindi siya medically possible. And besides, hindi siya supported ng facts at hindi siya supported ng science. Kasi tingnan nyo si PBBM, may sacrifice, may kidney donation, may track record na healthy ang kanyang lifestyle, may medical limitation, kasi isa na lang yung kidney niya eh. Lifetime maintenance yan, yung ginagawa ni President. And may source na nagsasabi na ngayon, itong si President Bongbong Marcos na ang nagsabi na okay, ilabas na ang baho ni Amy Marcos. So kung meron man dapat makulong, yung ginawa ni Amy Marcos nakatiwalian sa gobyerno. Anyway, mga minamahal, kapag ang mga intriga ay nanggaling mismo sa kadugo mo, ibig sabihin, ibang level ng betrayal yan. Pero kung lumabas na ang katotohanan at mismo Malacanang ay hindi umawat, ibig sabihin tapos na ang proteksyon. Tapos na ang panahon mo at dapat maging accountable ka sa mga ginawa mo. So anyway, tama lang at deserve lang naman ata ni Amy Marcos na makulong. Anyway, paglilinaw ko din sa inyo, mga minamahal, kapag isa lang yung kidney mo, bawal kang gumamit or bawal kang magbato. Pangalawa, bawal sa'yo yung mga substance abuse. Pangalawa, bawal din sa'yo yung gumagamit ng kahit anumang pinagbabawal na gamot. Pangatlo, kahit anong nakakasama sa kidney mo, bawal mong gawin yun. Kasi isa na lang yung kidney mo, isa na lang yung nagpa-function sa'yo. And lifetime monitoring ito. So, imposible na si PBBM ay nagbabato dahil noon pa lamang nag-donate na siya ng kidney sa kanyang ama. Kaya papaano nasabi ni Amy Marcos na gumagamit o nagbabato yung kanyang kapatid, sobrang healthy naman ng kanyang kapatid. 'Di ba? Alright kayo, ano yung masasabi ninyo dito, mga minamahal? Well, anyway ito, idagdag lang natin para si Sara mag-resign na at magkaroon ng kahihiyan sa kanyang sarili. 'Di ba? Na hoping sana, 'di ba, kung usapang betrayal lang din, dapat sana hindi nanggagaling sa family 'yan. Yung betrayal nanggagaling 'yan sa friends, sa mga close natin na tao. Kasi usually doon naman talaga. Pero ewan ko ba dito kay Amy Marcos na sarili niyang kapatid binibetray niya. Hindi mo ba alam na sa panahon ngayon hindi na nga namin alam kung sino yung totoo or hindi. Kasi dito pa lang sa kila First Lady, 'di ba? Merong mga umaaligid sa kanila, kumakampi. Yung partido ni Small Boy. Tapos yung partido ni Small Boy, yun pala yung nagpapakalat doon ng support or financial support para dito sa mga Duterte. Ngayon hindi na nga to pinapansin sila Small Boy ng First Family. Gawa nga, mga minamahal, ng
tawag dito, namamangka sila sa dalawang ilog. Kung usapang betrayal, dapat sila yung tina-target dito. Hindi mo dapat tina-target yung kapatid mo. 'Di ba mga minamahal? Nakakaloka isipin. Ngayon, nagka-countdown tayo na dapat itong si Alpotera mag-post ng Sara resign. Kung talagang totoo na hindi namamangka sa dalawang ilog, itong si Small Boy, 'di ba? Kung talagang totoong hindi namamangka sa dalawang ilog, itong si Small Boy, dapat yung kanyang alaga na si Alpotera, 'di ba? Abay, dapat utusan niyang mag-post ng Sara resign. Or else, totoo nga na namamangka ka sa dalawang ilog, mahiya ka naman, boy. 'Di ba? And ngayon na hindi ka pinapansin, hindi kayo pinapansin, nagngungurak-ngurak yung mga bibig ninyo. Ano pinuputok ng butsi ninyo? Nilalaglag nyo nga si First Lady. Hindi ba kayo nahiya sa mga pinanggagawa ninyo? 'Di ba? So kung totoo, ka, small boy, 'di ba? Dito sa ating first family, kung talagang wala kang kinakampihan, kung talagang yung loyalty mo ay nandito sa first family, bakit hindi mo ipatigil ang ginagawa ni Alpotera at bakit hindi mo ipag-post ng Sara resign itong alaga mo si Alpotera? Kasi si Small Boy, mga minamahal, ang nagfa-finance ng mga rally dyan sa Dahig at dito din sa Pilipinas. Destabilizer. Alright, so anyway, it's me again, Alicia Nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!